ang pinakamalaking pagtitipon po sa darating na November 16, November 17, and November 18 ay sa Quirino Grandstand. Ito po ay pinamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero mayroon din po mga delegation, ang pagkakaalam ni Ka Eric, na manggagaling po sa Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord movement. So, kinumpirma dito mga kapatid na sanib puwersa ang grupo ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang grupo ng Jesus is Lord, at ang sikta din ni Pastor Apollo Kibuloy, yung self-proclaimed na appointed son of God na sa kasalukuyan ay nasa kulungan ngayon. Sa naturang rally na isasagawa sa Pizza 16, 17, 18. Kaya, ito ba'y rally o ito'y panawagan para pababain ang kasalukuyang presidente? Yan, ang tabayanan mga kapatid. So, may panawagan ang CBCP sa pamamagitan ng sa president na si Cardinal Ambo David. Huwag makisali umano sa sinumang nagbabalak na maghasik ng kaguluhan at destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. No? Okay, panawagan yan. Samantalang panawagan naman ng INC na open ang rally daw. Open daw ang rally sa lahat pati sa mga Katoliko. Iyon ang panawagan ni yung INC na si Munting Kaalaman. Open daw sa lahat. Na magkakaroon po ng rally kasi ang INC, di ba, sa 16. Ngayon po, hindi naman wala naman sinasabi siguro ang INC na may sumama, no? Pero siguro open ito kasi niya for transparency, no? Kaya ito, maaaring sumama, sabi nila, ha, na INC, GIL, KOJC at ibang member ng Catholic Church at faith Muslim communities. So, open. Pero, itong panawagan na magiging open sa GIL, sa KOGC, lalo na sa simbahang Katoliko o sa Muslim, hindi ba ito salungat sa aral ng INC na yung tagalabas, INC, labas sa INC, ay tinatawag nilang tagasanlibutan. Di ba ba, otos nila, huwag makipaghalubilo sa tagasanlibutan. Pero, ang Iglesia ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo na magkakaroon daw ng tinatawag nilang peace rally. Ano itong peace rally? For accountability daw Nobyembre 16 at hanggang 18. Peace rally ba ito? Kaya may mga ugong-ugong na may nagbabalak daw umanong destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Pero sabi nila, wala naman kayong ebidensya na para destabilisasyon ito. Di ba, karamihan ang mga DDS kasi mula pa sa tinatawag na maisog rally, ang panawagan nila, Marcos resign. Sila naman ang bumuto ni Marcos sa tandem ni Vice President Sara Duterte. No? So, ngayon, magsanib puwersa na itong mga sikta na tatag ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo. Ang kay Kibuloy, ang self-appointed son of God na self-proclaim ang Kingdom of Jesus Christ. At ang siktang tatag ni Eddie Villanueva, ang Jesus is Lord na sikta, no, na isang protestante. So dito makita natin na nangangailangan sila ng dagdag na mga kasama para kukuha ng bilang ng numero sa bawat siktang tatag ng
GIL, INC at KOGC at nanawagan pa na open ito sa mga Katoliko daw. Oh. Kaya nga, kung open ito sa Katoliko, oh, di ba, ang doktrina nila, bawal makihalubilo sa taga-sanlibutan. At doktrina din sa INC, huwag niyong kalimutan, sino man ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos sa demonyo. Abay, una, ang GIL nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, sa demonyo ang GIL. Pangalawa, si Kibuloy, nagtuturo na si Kristo ay Diyos. So sa demonyo, si Kibuloy. Ngayon, ang Katoliko na palaging binanata nila, nasa mga pandoktrina nila, kayo, may panawagan sila. Mga Katoliko, sasalin ba kayo? Comment kayo. Sasali ba kayo sa rally ngayong November 16, 17, 18? Okay. Comment, mga kapatid. No? So, open daw sa lahat yan. Na magkakaroon po ng rally kasi ang INC, di ba, sa 16. Ngayon po, hindi naman wala naman sinasabi siguro ang INC na may sumama, no? Pero siguro open ito kasi niya for transparency, no? Kaya ito, maaaring sumama, sabi nila ha, na INC, GIL, KOJC at ibang member ng Catholic Church at fake Muslim communities, lay organizations, mga retiradong sundalo. Yan ang panawagan nila para sa naturang rally, mga kapatid. So, ito'y pinangungunahan, sabi ni Eric, at aktibong-aktibo ito sa media ni Kibuloy. Pangungunahan to sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pero alam naman natin, mga kapatid, na ang INC, ito'y isang institusyon na naniniwala ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo na kung ano ang sasabihin ng nasa itaas nila. Halimbawa, sa kasalukuyang tagapangasiwang pangkalahatan nila ngayon na si Eduardo Manalo. Kung ano ang sasabihin ng nasa itaas nila, yon ang susundin, yon ang gagawin nila. Kaya, gaano man karami sa INC na dadalo sa rally, mga kapatid. No? Halimbawa, 2 milyon dadalo, pupunta sa naka-schedule na rally. Kung ang kanilang doktrina, anuman ang desisyon, pasya, ng nasa itaas, ay dapat sundin ng mga miyembro, abay, malinaw na ito'y buses ng Manalo lamang. Hindi ito sa loobin ng mga bawat Pilipino, kundi busis lamang ng Manalo at lalo na sa mga mataas sa kanila. At tandaan natin, may napaulat na. Ano yung napaulat? Una, pero ngayon pong hapon, si BP Inday Sara Duterte po ay bumisita sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. yon. Sa kanila mismong INC TV yon na si Vice President Sara Duterte, ayon sa balita ng INC TV, ay nagpunta sa opisina ng tagapangasiwang pangkalahatan, sino? Si Eduardo Manalo, di ba? Kaya ang tanong dito, mga kapatid, ano ba ang interes ni VP Sara Duterte sa INC, sa kanyang pagpunta? At ano ba ang interes din ng INC para kay VP Sara Duterte sa kanilang pakipagtagpo, di ba ba? So, ano po ba ang ginagawa? Alam nyo,
kundi sundin ng mga miyembro ng INC ang panawagan, sama kayo. Ano po ba ang ginagawa ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa mga hindi sumusunod sa taga-pamahala? Mga kapatid, natandaan nyo ba? Natandaan nyo ba ang isyu sa nanay mismo ni Mr. Eduardo Manalo at yung sa kapatid niya na si Angel Manalo? Di ba? Nanay mismo at kapatid mismo ng tagapangasiwang pangkalahatan ng INC ay nanawagan, kung naalala ninyo mga kapatid, nanawagan. Ha? Anong panawagan nila? Nanawagan dahil naiipit sila. Eto, balikan natin. Na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka Angel at kanyang inang si Ka Penny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Yon. Galing sa kay Ka-Injil umanto, di ba? Very shocking mga kapatid. Galing mismo sa kapatid ng tagapangasiwa na nagpahayag na may korupsyon sa loob ng INC. Pero ang tanong, how about naman sa pagdating sa pag-endorso ng politiko tuwing eleksyon? Alam niyo ba anong balita dito? May isang dating ministro na tinitiwalag at may ibinulgar expose. Ipinakita ng sinuspinding ministro ng INC na si Roel Rosal ang pinirmahang sulat na ipinaabot sa kanya ng isang mayor sa Bulacan. Humingi ng paliwanag ang mayor kung bakit hindi siya ang inendorsong kandidato ng iglesia kasi siyang nakipagpulong sa district minister at nag-abot ng 210,000 pesos. Ilang beses siya nagbigay, pero sa bandang huli ay hindi siya nadala ng iglesia. Kaya sa aktibong pakipagkaugnayan sa politiko, sa mga politiko, nauna nang sinabi sa dating ministro na si Luel Manorca kaugnay dito. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Okay, yon ay dating ministro ng INC at ninong niya si Eduardo Manalo sa kasal. No? Kaya siya mismo at sila na mga dating ministro ang naghayag batay sa kanila mismong experience mga kapatid. At kaugnay dito, nauna ng bahagi lang, may panawagan si Cardinal David, ang CBCP President. Pakinggan natin. Hindi po tayo kumikilos dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Nananawagan po tayo ng pananagutan, pagtatanggol sa katotohanan at pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang katiwalian ay hindi lang paglabas sa batas. Ito'y mabigat na kasalanang moral.
Ninanakaw nito ang para sa mahihirap. Winawasak ang tiwala at pinahihina ang haligi ng ating bayan. Kaya naman kasama natin ang sambayanan sa panawagang panagutin ang sangkot sa paggamit at paglustay ng mga pondong pampubliko, ibalik ang ninakaw at wakasan ang sistemang pampolitika na ginagamit ang pera ng bayan para sa pansariling kapakanan at para gawing dependent at mahihina ang ating mga komunidad. Laging umaasa sa ayuda. Para naman sa mga nasasangkot at ngayon ay nabibigatan ng konsensya dahil sa hiya na hinaharap ng kanilang mga pamilya, nais kong ipaalala na may 3 hakbang ng tunay na pagbabago at pagbabalik loob. Una, pag-amin. At ito yung tapang na sabihin o aminin ang nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ikalawa, pagsisisi. At ito yung taus-pusong pagsisisi sa mga pinsala na nagawa o perwisyong naidulot sa lipunan. Ikatlo, ang pagsasauli at pagtutuwid. Yung handang itama at isoli ang ninakaw para sa kabutihan ng ating bayan. Kapag mayroong pag-amin, pagsisisi at pagsasauli, ay mas madali hong lumago ang tunay na pagpapatawad at pagkakasundo. Pipiliin nating lagi ang mapayapang pamamaraan, ang pagsunod sa saligang batas, at ang aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Tinatanggihan po natin ang anumang panawagan sa karahasan o mga panawagang labag sa batas na mga hakbang nasa pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa, at katapatan sa katotohanan ang lakas ng ating bayan. Hinihikayat ko po kayo, mga laiko, na manguna sa makasaysayang misyon na ito. Nananawagan din po ako sa ating mga lingkod bayan at mga nasa uniforme na manatili naman tayong tapat sa ating konstitusyon at batas. Yan ang bahagi sa panawagan ni Cardinal David, no? Sa Caloocan, mga kapatid. So, yon, kinumpirma, sanib puwersa ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, ang Kingdom of Jesus Christ. Kung nagsanib puwersa sila, ibig po ba sabihin, sinasang-ayunan nila yung mga pangyayari na may kaugnayan kay Kibuloy? At sa GIL naman, may kasalukuyang hinaharap na kaso si Senador Joel Villanueva, at napaulat ngayon, may dagdag 3 senador daw ang sinampahan na ng kaso. ICC. Okay. So, yun lang muna mga kapatid ang live natin ngayon. So, may sanib puwersa, may panawagan, at nanawagan na sila na yung mga kaanib sa INC, sa Munting Kaalaman, open daw sa mga Katoliko. So, kayo po ba'y sasali? Comment kayo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.